na tayo bago dumating yung in-order natin. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no, si Pangulong Duterte po ay willing po na maging pasensya na kayo, medyo social tong lugar kaya hindi tayo pwede magsisisigaw. Kasi nakakahiya naman ng mga, 'di ba? Medyo tapos may katabi pa tayong mga foreigners. Nakakahiya. Pag-uusapan po natin na si Pangulong Duterte very willing po na ereklamo, ereklamo si o bigyan ng uy, this is mine. Thank you very much. Yes, how about my drinks, brother? Drinks. I have ordered drinks. You ask. Ito po ang ating lunch ngayon. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Basta alam nyo naman tayo, turo-turo tayo eh. Okay, pag-usapan po natin si Pangulong Duterte na tila na sabi nga ni Pangulong Duterte, kinakailangan turuan ng leksyon. Hindi ko alam teacher pala to si Pangulong Duterte. Hindi ko alam na turuan daw po ng leksyon dapat si Trillanes dahil sumusobra na. Ayan, kaya po irereklamo na po ng lebelo, patong-patong na lebelo, no? Patong-patong na lebelo. Hindi ko alam kung ano to eh. Kung anong uri ng tapos may pinya. Basta mukhang ito yung pinakamasarap. Na may kanin. Magkanin naman ako, sawan-sawa na ako sa noodles eh. So, pagkatapos po, ito pong si si Vice President Sara Duterte, inimbitahan, alam naman natin, na inimbitahan na naman po siya dito sa hearing ng Congress. Pero sabi niya nga po, hindi po siya dadalo. Ayan, malinaw po yan na hindi siya dadalo. At tapos si Pangulong Marcos po nagsabi na naman po na hindi pa rin tayo makikipagtulungan dito po sa ICC, no? Okay naman po 'yan. Kaya lang ang nakakatakot yung sinasabi nyo na pag may request yung Interpol ay makikipagtulungan kayo. Ang problema kung mga kamag-anak incorporated mo yung yung nag-sponsor sa ICC, di ba? Okay. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe. Kaya pala ang daming tao siguro dahil dyan sa F1 Racing na yan. Ang daming Europeans po ngayon, no? Na nakakasalamuha tayo. Okay, pag-usapan na po natin. No? Si Panelo po, na isang vlogger na rin, marunong na rin mag-TikTok live. Putya, mahirapan kami, no? Ang titindi ng mga nagbablog ngayon, mga attorneys na, kailangan parang mahihirapan na kami yung mga vlogger na palasyaw. This is it's not for me. Ito. Pepsi. Ito ba yun? Hindi ko. Due to closures dito sa F1 Racing. Okay. Habang pong nagla-live po si Panelo, broadcast yung sinasabi ko. Alam niyo po, sa totoo lang, usapan po ngayon ng natatreten na yata yung KBP, no? Yung kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa aming mga vloggers kasi yung presidente nila parang kinukonsider na kami na ipa-member no? Pero hindi po, alam niyo po, KBP, no? Talo kasi namin sila sa views. Nakikita ko po yung mga tunay na mga broadcaster, yung may mga radio show. Alam nyo, kayong mga KBP,
Kaya lang masakit sa kanila 'to, eh, 'no? Mahirapan po kayo na ano, na, kayong mga taga-KBP mahirapan kayo na eto na kaya yon Miss A2, eto na siguro 'yun. Oh, lasang lasang Pepsi nga. Mahirapan siguro kayo na ano, na mapantayan yung mga viewership ng, mga vlogger. Kasi ang in-establish namin mga pangalan namin, eh, 'no. So, ang payo ko sa inyo, rekrutin niyo yung mga sikat na vlogger sa inyong radio station, 'di ba? Ayan. 'Wag na ako kasi hindi 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 ako magpapa-recruit. Hindi kasi yung pinag-uusapan nila, eh, yung pinag-uusapan ng, kapisanan ng mga broadcaster ng mga Pilipinas, eh, gusto nila kaming isama, 'no? Gusto nila kaming isama sa kanilang, samahan. Eh, ang tanong, gusto ba namin kayong kasama? Hindi po hindi po gano'n kasimple 'yun, 'no, na porket gusto niyo kami, gusto niyo na kami. Okay, anyways, punta na po tayo rito. Si Pangulong Duterte po, nagbigay na po ng marching order sa kanyang abogado na si Sal Panelo. Nasampahan na po ng reklamo, 'no, sampahan na po ng reklamo itong si Antonio Trillanes dahil para maturuan po ng, leksyon, 'no. Alam naman po natin na ang dami pong drawing, 'no, kabi-kabila. Ang problema, ang nakakatawa dito sa Quadcom, halatang-halata naman po na si Las Cañas, eh, kung kanino bang tao si Las Cañas. 'Wag na po tayong magbulahan. Kung ang bawat sinasabi niyo po, tignan niyo yung sinasabi ni Jerbil, 'di ba? Las Cañas. Ayon kay Las Cañas, 'di ba? Yung sinasabi niya na pambobomba. Believe ka nga, eh, sa mga testimonya nila, eh. Lahat na lang kalahok si Las Cañas, parang buong Pilipinas na krimen, eh. Involved si Las Cañas, eh. Alam niya ang lahat ng kaganapan. Doon pa lang magdududa ka na, eh. Mas tama si Pangulong Duterte na meron Superman, complex to si Las Cañas, 'no, parang siya, kasama na siya lagi. Okay. Kaya tama po 'yun, 'no. Ako sa tingin ko nararapat po 'yun. Ngayon kalinsabay niyan, kaya po pala kasi isa sa mga pinangangalandakan nito ni Trillanes, yung hindi niya raw tatantanan yung, tinatawag nating ano, anong tawag po dun? Yung, tinatawag nating, bank account ni Pangulong Duterte. Sa totoo lang na-trap po kayo nun, eh, 'no? Hindi niyo lang naintindihan kung ipaglalaban niyo po na si Pangulong Duterte ay, magbukas ng kanyang bank account, mag-waiver. Tinanong na po ni Pangulong Duterte bakit siya lang, 'di ba? Trap niya lang 'yun. Totoo po 'yun, hinahamon niya. Totoo po 'yun, kaya niya pong maglabas ng bank account at mag-waiver sa bank account. Ang tanong, kaya rin po ba ng mga nag-iimbestiga, 'no, na isama sila? Kasama po sila na magwe-waiver? Putya, baka hindi nila kayanin 'yun, 'di ba? Pinagwe-waiver nila sa bank account si Tatay Digong, sila, kaya ba nila 'yun? Trap ni Tatay Digong 'yun. Mahihirapan sila. Kakain-kain lang po ako, masama na tingin sa akin ng mga pinampalan, eh. Para kunwari meron akong nginunguya. Sarap. Sa madaling salita mga kapatid, 'no, lahat ng mga kasinungalingan, si Placido Piloso, lahat ng mga kasinungalingan ni Trillanes kinakailangan ng kalusin. Okay, kanina ko lang napakinggan, hindi ko alam kung kahapon pa po nag-press con. Ay, ngayon lang po nag-press con. Si VP Sara, ngayon lang po nag-press con. Pinaliwanag niya yan.
Yung lumalabas po na pinakakalat ni Barry Gutierrez. Barry Gutierrez, nagpapakalat ka na naman ha. Hindi mo muna alamin kung peke ba yung pinapakalat mo ha, o hindi ha. Barry Gutierrez, pinakalat niya po yung mga BPI. Sabi ko nga po, delikado to. Kayo bang mga BPI, alam niyo po ba na pinapakalat nyo yung di umano ay account ni BP Sara na meron sila daang milyon eh. Yung account na pinakakalat, BPI pa lang. Sabi ko, alam ba ng BPI yan? Yung pinapakalat mo niyan na Barry Gutierrez? Kasasabi lang ni Tatay Digong na ano. Kasasabi lang po ni Tatay Digong na yung bank secrecy law, no? Tapos abogado ka pa naman. Pero sinagot na rin po ni BP Sara. Actually, nung lumabas yan, 2016 pa pala yan. Ito kasi si Trillanes, tsaka yung mga kapanalig niya, wala naman pong bagong sinasabi to. Nagdadagdag lang po ng mga testigo. Pero yun at yun pa rin. No? Ibig sabihin ko na pawalang sala na po sila President Duterte dyan. Hanggang ngayon, no? Si Dilima naman, epal ng epal. Ibabalik ko lang sa yung tanong sa iyo ni Jinggoy, no? Nung DOJ ka, bakit hindi ka nagsampa ng reklamo? DOJ ka na nun. Para kunwari nagpo-food vlogging lang tayo. Di po ba? Okay, balikan natin yung punto ko. Yung punto natin, pinabulaanan yan, sabi nga ni BP Sara, puta, ano to? Pinagbibintangan nyo na may pera kami. Inisa-isa niya raw yung mga bangko. Sabi ng mga bangko na rin nagsabi sa kanya na non-existing yung mga account na yan. Pag ganyan kay BPI, bakit hinahayaan nyo? Ngayon lang po, pinapakalat ni Barry Gutierrez. Kawawa kayo BPI. Kala nyo may magtitiwala sa inyo. Naghihintay tayo ng statement mula sa BPI. Baka mamaya maglabas na yun. Tandaan nyo, BPI, hindi lang Duterte, hindi mga Duterte nagbabangko sa inyo. Kung hindi kayo magpapalabas ng statement ngayon, no, na pinakakalat ni Barry Gutierrez na merong mga bank account diyan si yung mag-amang Duterte, asahan ninyo maglalayasan yung mga kliyente nyo. Pero pinabulaanan na po yan ni BP Sara Kaya dapat maglabas ng ebidensya talaga to. Yun na nga ang hamon, di po ba? Sabi nga, si Pangulong Duterte ngayon, naghamon siya. Tototohanan niya, di ba? Kung meron talagang matibay na ebidensya, still, bakit ayaw magreklamo? O isa pang expose ni Pangulong Duterte. Nagtataka sila. Pasensya na kayo Hindi ko po gustong kumain, kaya lang. Nakatingin po yung manager Wala pa. Araw-arawin natin yan. Luis Pro, nagsampa ka na ba ng reklamo, Luis Pro? Araw-arawin namin. Hindi naman, baka nga hindi alam ng BPI yan Pero BPI, pinapakalat ni Barry Gutierrez yan. Ngayon, kung wala kayong aksyon, yari kayo dyan sa mga negosyante, kala nyo gusto nila na bubulgar yung mga ano nila. Kalas na kayo. Pag hindi kayo nagbigay na statement at gusto nyo palabasin pa na ganyan-ganyan, yari kayo sa mga negosyante niyan.
Bawal yan. Ano kayo, Raul Manuel lahat? Gusto niyo bang gayahin si Raul Manuel na posibilidad na kayo ay mareklamo? Para masarap mag-beer mamaya, no? Okay, punta na po tayo rito sa kay Pangulong Marcos. Dito po sa sinasabi niya na kasi nakakahiya na po siya, no? Dahil yung kanyang AS, Executive Secretary, nagbigay na po ng pahayag. Ang problema, wala yung isang kodigo ko para sa pahayag, no? Pero ang nilalaman, naalala ko, sabi ni ES Bersamin, hindi makikipagtulungan yung gobyerno ng Pilipinas sa ICC maliban na lamang kung si Pangulong Duterte mismo makikipagtulungan. Alam nyo, hindi ko talaga maintindihan kung ano yung hindi nyo maunawaan sa sinasabi ni Pangulong Duterte. Simple lang po. Naiinip na siya kasi 10 taon yun ang hindi po siya, nung tinanong po siya, hindi niya naman sinabi makikipagtulungan siya. Wala naman pong nagsabi na makikipagtulungan siya. Ang sinabi ni Tatay Digo, malinaw no? Naiinip siya dahil yung ICC, no? Ang tagal na, 10 taon na yung mga ICC. Oh, pasensya na po kayo Yung anak ko na yun parang si Sara Duterte yun. Kinakailangan ko sagutin. Kung hindi, wala na akong trip next year. Okay, balikan po natin. No? Ano yung pinag-usapan natin? Hindi nila talaga maunawaan yung... siguro hindi nyo rin po maunawaan, no? Pati po kayo, no? Kung narito po ba yung ICC, ano po ba ibig sabihin yan? Ibig po ba sabihin yan ay allowed na sila na mag-imbestiga? No? Hindi po. Hindi pa rin tayo makikipagtulungan. Wala pa rin po dapat na taga-gobyerno na makipagtulungan sa kanila kasi utos po yun ng presidente ng Pilipinas. Nakukuha po natin. Ngayon, regardless po kung nariyan yan, hindi po opisyal. Yan po ay para sila magnanakaw na hindi nagpapaalam. Para silang magna na hindi nagpapaalam sa gobyerno. Pupunta lang parang turista nga. Iba po yung opisyal, yung sinasabi po na hindi papayagan. Yan po yung opisyal na yung gobyerno mismo yung tatanggap sa iyo, 'di ba? Kung narito man sila, may mga nagpapatunay na narito sila, may nakakita sa kanila na narito sila. Ang trabaho po ng mga yan, katulad po ng sponsor nila, kung sino man, no? Parang hindi lang parang magnanakaw, mga magnanakaw na ugali. Biruin mo, pwede ka bang pumunta? Nakatingin na naman, subula ko isa. Pwede ka bang pumunta sa bahay na may bahay? Tapos, ang kausap mo lang, hindi yung may-ari ng bahay, kundi yung boy. Tapos, pinadaan ka lang pinadaan ka lang sa likod. Yun po yung ibig sabihin nun.
Malamang yan kung narito po yung ICC kasi ugaling magnanakaw yan. Hindi ka nagpapaalam sa may-ari, nasa loob ka ng bahay. Di ba? Hindi po opisyal. Kaya yung magnanakaw, kaibigan din ng magnanakaw. Paano yung mga terador po, manyak nga. Tignan nyo yung kaso, i-search nyo po yung kaso ng ICC na yan. Yan lang po yun. No? Kaya wag po kayo malito. Kung narito man yung ICC, hindi po yan opisyal. Para lang po silang mga akyat bahay na hindi po nagpapaalam sa may bahay na may bahay. Ganun lang po yan. Yung nagpapatuloy o kaya merong kang badingdong na tsuhin. O may badingdong, o tama, tsuhin, parang tsuhin natin yan, no? Meron kang badingdong na tsuhin na nagpapasok ng mga callboy diyan sa para magpatira sa wet packs. Ayun po yun. Yung mga MC po niyan, ay mga host po niyan, yan yung parang mga nagpapatira sa mga wet packs. Nakuha po. Okay. So, tuloy po tayo. Sabi, opisyal, wala pa rin po tayong pakikipag-ugnayan sa ICC. Kaya lang, kung gusto sabi ni Pangulong Marcos, tinanong siya, ayon daw kay AS Bersamin, kung gusto ni Pangulong Duterte makipagtalungan, wala tayong magagawa. Di yung mga bobong mga BBM support, nako, wala raw tayong magagawa. Gusto, di ba pinahayag ni Duterte? Hindi nyo naintindihan pa rin yung pahayag ni Duterte. Sumuko na nga si Gutierrez Kasi naunawaan niya Di ba tinanong na ni Gutierrez? Una, hindi, wag muna yon, no? Wag muna si Gutierrez. Doon muna sa tagpo na gusto niyang makipagkita sa ICC. Para saan po ang sinabi ni Pangulong Duterte? Gusto niya nang pumunta rito, inip na siya sa ICC, 10 taon niya nang inaaya yung ICC para sipain. Meron ba na? Yun na lang, makikita nyo na kagad kung sino may mga logic at walang logic Yung bang gusto mong sipain, ibig sabihin nun makikipagtulungan ka na. Imagine niyo po yun. Yun po bang sipain? Hindi. Alam niyo, sa totoo lang po, wala akong matambayan, wala akong maupuan, kailangan ko ayoko pong tumayo na nagbablog. Pagod na ang aking tuhod, kaya po ako nakaupo dito sa resto. Balik tayo. Kaya mali yung pang-intindi ni Bersamin na kung gustong makipagtulungan ni Duterte. Meron po ba? Hindi kasi niya naunawaan yung salitang kanto Palibasa si Bersamin. Siyempre, mga maestrado yan Palibasa maestrado. Alam niyo yung mga maestrado, yung mga Supreme Court Justices. Di ba? Hindi niya naunawaan yung mga salitang kanto. Halika, pumunta ka rito. Welcome ka rito para sipain kita. Ibig ba sabihin pag sinabi mong welcome ka rito sa bahay, sipain pa kita Ang ibig po ba sabihin nun, welcome talaga kayo? Sisipain nga. Isa pang tanga. Isa pang tanga yung Akbayan. Yung presidente na Akbayan. Sasamahan daw nila si Duterte dun sa ICC. Sabi ni Duterte, ang linaw Gusto nyo ako pa pumunta sa inyo pag may magpamasahe sa akin Para dun ko kayo sipain. Ano ba hindi nyo maintindihan dun? Ang tawag po dyan, selective na pandinig. Kung ano lang po yung gusto nilang marinig, yun lang po ang naririnig nila. No? Selective Opo, susubo na.
Hindi niyo narinig yung sipain? O ngayon, ito po nakakaawa. O bago tayo pumalaot, Congresswoman, manunula ng taon, best in declamation, Luis to. Saan na po yung demanda ninyo? May demanda na po ba kayo? Hindi. Biro lang, Nor Kasim. Biro lang. Gusto ko lang talagang tikman. Kayo naman. Hyperbole lang, hyperbole. Naunawaan nga ni Gutierrez eh. Unti-unti pong bumabagsak yung... Ay, may nakalimutan ako, no? Sa sinabi ni Gutierrez na ano, yung what do you think of me? Sabi ni Tatay Digong, stupid. What do you think of me? Stupid. Sabi ni Gutierrez, ay ni Tatay Digong kay Gutierrez. Pahiya eh. Alam niyo kung bakit? Gusto niyang pangalanan ni Tatay Digong yung mga ano niya. Kahit na meron pa. Okay. Ito po, hindi ko lang nakita, hindi ko alam kung taga DOJ, basta taga gobyerno po ang nagsabi, no? Kaya pahiya na naman sila dito. Eh. Ito po yung sinabi ng taga DOJ. Kahit na ilan pa yung aminin ng isang tao na pinatay niya, kung walang nagrereklamo, no? Kung wala pong nagrereklamo, wala pong kaso. Alam nyo, nagtataka po yung mga reporter, nagtataka po yung mga BBM supporters, bakit hanggang ngayon hindi pa rin makasuhan si Tatay Digong. Kami po alam namin eh, bakit walang kaso. Wala naman po talagang maikakaso kay Tatay Digong kasi guilt is personal. Natutunan po namin yan eh, kahit aminin mo po. Di ba simple lang po yun eh. Aminin mo yung sa asawa mo, mahal na mahal mo asawa mo, ako pumatay. Kahit may CCTV, hindi mo pwedeng aminin yun. Asawa mo yung bumaril eh. Kahit na aminin mo pa yun, guilt is personal. Ang galing ng paliwanag ni Tatay Digong, hindi mo pwedeng akuin. Personal yan. Ngayon, sabi po nung nabuisit na yata, bakit hindi, alam ko, malamang taga DOJ yun. Bakit hindi nasasampahan? Magsampa kayo ng reklamo. O di na-expose na po ngayon talaga, no? Na sila po ay... Excuse me, sir. We're cooking about a few minutes, okay? We're cooking. Few minutes. Can I order more one beer? On what? One beer? 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 What beer? Cinto? Do you have San Miguel? San Miguel beer? Do you have? San Miguel? Anything. Any beer. One. You can sell it. Is that a beer? Okay. Okay. One. One, huh? One. Yan. Para alam niya, umiinom na lang to. Kala ko kung pinuntahan. Yung ling beer ka. Hindi. Para alam niyo yun, yung pwesto kasi yung ano rito, yung bantayan ng pwesto eh. Okay. Sintaw yata. Okay, balik tayo rito. Para mapahaba tayo rito. Siyempre, pag beer na, sabihin niya, hindi pa yan pwedeng patayuin. Kahit hindi ko na may inumin yun eh. Yung parang may ano lang siya, meron lang tayong para may pagkwentuhan lang. Okay, ibig sabihin, nasa na tayo? Yung hindi nila maunawaan eh, di ba? DOJ, alam ko DOJ, kung hindi DOJ, tama, DOJ lang kasi. DOJ lang yung may concern eh, di ba?
taga DOJ yun eh. Nagsabi na siya, wala naman nagsasampa ng reklamo. Puta, napasigaw na nga yung mama eh. Kung gusto nyo pala, bakit nga ayaw ninyong magsampa ng reklamo? Yun ang hindi naunawaan ng mga BBM supporters at ng mga reporter. Marami po reporter hindi nakakaunawa. Kaya nga gusto na kami i-member ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP. Ha? Bakit? wala sila, wala silang mahita sa mga reporter nila. Ibig sabihin mga kapatid, hindi nila maunawaan na hindi talaga seryoso tong Quadcom. Ang Quadcom po, palabas lang po lahat. Wala talagang malinaw na ewan ko lang ha, pasensya na Quadcom ha. Ang tansya ko rito, meron pong mga napabilib. Kasi kung si Trillanes po, kung kay Trillanes po nagmula yung inyong mga pinaniniwalaan, katulad po ni Luis Tro, Las Cañas po ng Las Cañas. Pahiyang-pahiya po siya noon eh. Bilang abogado, hindi mo na-check kung anong uri ng pagkatao si Las Cañas. Di po ba? Lahat po na mahilig sa politika, kilala na si Las Cañas eh. Tanungin niyo po yung mga senador, bakit hindi po pinagtitiwalaan yung kanyang mga testimonya? Napatunayan na nila na hindi po katiwa-tiwala yan si Las Cañas. Pati kasi ang problema ng mga Quadcom, pati yung mga nireject na ng Senado, opo, si Las Cañas tsaka si Matabato, si Trillanes tsaka si De Lima lang po naniniwala dyan. Kaya nga po hindi makapagsampa ng reklamo yan si De Lima. Imaginein po nyo, no? Kilala na po nila yan si Las Cañas nung si De Lima ay may kapangyarihan pa. Bakit hindi niya gamitin si Las Cañas noon? Bakit hindi niya gamitin? Yun yung problema eh. Hindi po katiwa-tiwala yung inyong mga testigo. Diyan ka masisira, Luis Tro, no? Sa mga banat mo na yan. Okay. Ngayon, ngayon, wala. Totoo. Ang na-expose po sa Quadcom, akala nila si Tatay Digong ma-expose nila. Hindi. Mabuti pa, kung ang purpose nyo siraan si Tatay Digong, yan ang pinakamalaking yung pagkakamali. Akala siguro nila hindi atin si Tatay Digong. Mabuti pa, no? Kung talagang ang purpose nyo lang ay ma-expose si Tatay Digong o yung propaganda lang ang gusto ninyo, dapat sana hindi nyo talaga siya inimbita. O yung tumanggi siya, pinangatawanan nyo na, umayaw na kayo. Kayo po napapahiya eh. Kayo ang na-expose na propaganda lang talaga. Kasi lahat na ngayon nagtatanong ang mga tao, bakit nga ayaw nyong idemanda? Ilang beses pong umulit si Tatay Digong. Ilang beses niya pong sinabi, bakit hindi nyo ko dinemanda? Bakit ayaw nyo ko ireklamo? Bakit ayaw nyo kong idemanda? Paulit-ulit siya. Kasi alam niya na hindi dito. Ngayon, pag nag-i-insist sila, ilan po ang binara ni Tatay Digong? Hindi ka naman, di ba? Hindi ka naman investigador. Yung isa, sinabihan niya, hindi ka naman COA. Yung isa, sinabihan niya na, estupido ka ba? Are you stupid? Sumagot pa, hindi po kasi nag-investigate tayo. Nag-investigate ka. Pero hindi mo trabaho yan. Hindi, sa salita alam niyo yung magagaling na tao, babanatan kanya sa huli mong sinabi. Sabi ni Gutierrez, because we're investigating in aid of legislation. Yun na nga, legislator kayo. Di mag-legislate kayo,
Bakit nyo pakikialaman yung peace and order? Hindi nyo trabaho yan. Ang layo ng peace and order. Hindi pa yung kasuhan eh. Pati ngayon, sira kayo ngayon, nasira ni Tatay Digong na mali pala ang ginagawa ninyong in aid of legislation. Yung pong mga ginagawa ninyo na parang akala ng tao ganyan ng investigasyon, hindi pala. Sino nag-expose? Si Tatay Digong. Na-expose kayo ngayon na mali pala yung ginagawa nitong mga to. In aid of legislation, di ba ano sabi ni Tatay Digong? Oh, di ba binara pa siya? Because we're investigating sabi ni Gutierrez eh. Because we are investigating in aid of legislation. Then you legislate. Malayo ang trabaho ninyo sa peace and order. Huwag niyong pakialaman, hindi niyo alam yun. Wala kayong alam. Iyon. Ito po, hindi na. Tawag na to ng sarap po. Mm. Nung nalalaman pa si Brosas na yes or no lang. Okay. Punta tayo sa iba. Sabihin nyo lang po pag may nakalimutan tayo. Si BP Sara po. Nagpahayag na po si BP Sara na hindi sa dadalo sa susunod na hearing. Ni-receive niya di ba? Sinamantala ng mga taga-committee. Alam niyo, expose na nga Quadcom nga. Na-expose na nga yung Quadcom na hindi niyo dapat ginagawa yan. Tinanong ng abogado, yung Quadcom, meron ba silang batas na ile-legislate? Meron, 3. Okay, yung Quadcom. Kasi 4 yung chairman, di ba? Malamang yung 3, hindi kasama si Dan Fernandez. Siya yung kaisa-isang wala. Tansya ko lang. Chua, wala ka namang batas na ile-legislate. Bakit mo imbitahin si BP Sara? Barado ka na naman yan, Chua. No? Barado ka na naman. Okay. Ano pa yung gusto natin pag-usapan? Punta tayo. Okay, punta na po tayo dito sa ating sa kay BP Sara. Ano pa ba? Baka may nakalimutan ako. Kay Cardema. Alam niyo mali yung ginawa kay Cardema. Si Cardema matagal na po yung Duterte youth, di ba? Kailan ba sila nanalo? 2022. Nanalo sila, Duterte youth, nananahimik. Ang ginawa po ninyo, nagalit kayo, nagpalakpakan kasi. Kayo hindi pinapalakpakan si Cardema, minsan lang magsalita, pinapalakpakan. In fairness po kay Cardema, totoo po, maraming bumabanat ngayon. Ang sentro po ng banat ngayon kay Cardema. Hindi ko po maintindihan kung bakit. May karumal-dumal po bang sinabi si Cardema laban sa inyo? O nasaktan yung ego nyo? Chihuahua arp-arp. Ako ba sinasabihan mong chihuahua? Okay.
Ito po direkta, no? Direkta ng bintang ni Tatay Digong na si Trillanes ay swelduhan ni Marcos. Matinding akusasyon yan kasi wala kang pera tapos ang dami niyang ginagawa, no? Sa kanya umiinog talaga lahat. Thank you very much. Ito na si Ching Tao. Okay. Si Chihuahua. O nga. Chihuahua pala. Baka wala akong pera. Ang dami ko na na-order. Baka wala akong pera. Tinignan ko. Okay. Sa Pepsi pa lang, na ano na ako eh. Ngayon, si Cardema, sana inayaan lang nila pagkatapos magsalita. Thank you very much, Congressman Cardema. Next po nating di ba? Anong tawag diyan? Nonchalant. Yung wag mo lang intindihin, di ba? Tapos tinawag mo na yung susunod. Puta, binanatan nyo pa eh. Wala namang sinabing, may masama po ba sa sinabi na mag-imbita rin kayo ng mga biktima ng mga drogista at mga terorista? Di ba? Hindi naman po, wala naman pong nabanggit doon na minasama nyo po ba kasi wala siya sa script? Baka kasi hindi ka talaga, yun ang problema, hindi sila sanay eh. Hindi sila sanay na wala sa script. Si Duterte, expected na po nila yan. Lahat po ng kasagutan ni Duterte, kaya po sila napuyat eh. Pag ito sinagot ni Duterte, ito sagot natin. Pag ito sinagot ni Duterte, ito sagot natin. Yun po yung inaaral nila. No, yan po yung inaaral nila. Kaya po nawindang sila kay Pangulong Duterte. Kasi nung sinasabi niya na hyperbole, yung ihuhulog nila hinulog niya sa helicopter. Ginawa na niya yan noon. Gusto nila sabihin yung pangalan eh. Tanga nga yung mga yan, tanga nga. Gusto nila kumuha ng ebidensya para ma-demanda nila si Tatay Digong na galing sa kanya. Di ba? Fishing expedition nga. Matagal na sinasabi nila, BP Sara, yung ginagawa nyo eh. Di ba? Hindi. Yan po, pamimiloso po yan ng kasi nagtatanong sila kay Tatay Digong ng matagal na panahon tapos gusto mo maalala ni Tatay Digong. Yung ginawa mo nga ng 4 PM, hindi mo alam kung nasan ka eh. Okay. Mali po yun na pag wala sa script, aawayin nyo. O yan, napala nyo, napasikat nyo tuloy si Cardema. Pero ito lang po payo ko, Congressman Cardema, hindi po ko po kayo pinangungunahan. Samantalahin nyo, no, Congressman Cardema, kasi sila na nagsabi, mag-imbita ka ng mga gusto mong imbitahin. Sinabi nila yan. O di mag-imbita ka na po ng mga biktima ng mga adiksyonist. KB, okay. Last. Pwede